Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong Hulyo 28, 1963, bumagsak sa Arabian Sea ilang milyang layo mula sa Bombay, India ang United Arab Airlines Flight 869. 60 kataong nasawi sa trahedya, kabilang dito ang 24 na Pilipinong Boy Scout at Scout officials na patungo sana sa Athens, Greece para sa ika-11 World Jamboree. 2 araw bago ang pagbagsak ng eroplano, ang mga nasawing Boy Scout na makikita sa larawan ay naka-uniforme at suot ang kanilang mga katutubong sombrero. Nang sila'y sumakay sa eroplano ng KLM sa Manila International Airport, papunta sila sa Hong Kong upang doon sumakay sa konektadong biyahe patungong Athens, Greece. Bukod sa ilang kagamitang pangkampo, nagdala rin ng grupo ng mga tradisyonal na kasuotang Pilipino at mga props para sa sayaw ng bayan. Ang naturang connecting flight ay pansamantalang huminto sa Bangkok. Pagkatapos nito, nagpatuloy sa paglipad ng eroplano patungong destinasyon kahit na may babala ukol sa mababang ulap sa may Juhu Beach. Hindi naglaon. Nakatanggap ito ng utos mula sa Santa Cruz Airport sa Bombay na magsagawa ng emergency landing. Sa kasamaang palad, ang eroplanong British-made na Comet jetliner ay bumulusok sa dagat ng buo ayon sa mga nakasaksing taga Mahd Island. Ngayon, kinikilala bilang mga bayani ang 24 na kasapi ng BSP na nasawi sa trahedya at pinarangalan ng Konseho ng Lungsod ng Quezon noong 24 ng Abril 1964 sa pamamagitan ng pagpangalan sa mga kalye sa Kamuning at Rojas Districts ayon sa kanilang mga pangalan. Ang Saranac Lake sa New York ay isang tanyag na sanatorium noong panahong hindi pa laganap ang mabisang gamot laban sa tuberculosis. Dito nagpagamot si Manuel Luis Quezon ng unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas matapos siyang tamaan ng naturang sakit. Nanatili siya noon hanggang sa kanyang pagkamatay noong 1 Agosto 1944. Napilitang lumikas si Quezon patungong Estados Unidos sa pagsiklab ng ikalawang digmaang magdaigdig. Doon niya itinatag ang pamahalaang Commonwealth sa pagkakatapon. Nagtalaga ng mga kasapi ng kanyang gabinete sa Washington, lumahok sa Pacific War Council at lumagda sa kasunduang bumubuo sa United Nations laban sa Axis powers. Ang termino sana ni Quezon bilang Pangulo ay magtatapos noong 1 ng Nobyembre 1943 ayon sa saligang batas. Gayunpaman, ninais niyang magpatuloy sa panunungkulan kahit lagpas na sa 8 taon, kaya napilitang magbigay daan ng dapat sanang humalili sa kanya, si pangalawang Pangulong Sergio Osmeña upang maiwasan ang alitan. Matapos maputol ang kanyang panunungkulan, dahil sa kanyang kamatayan, humalili sa kanya bilang Pangulo si Osmeña. Inilipat ang kanyang mga labi mula sa Arlington National Cemetery patungong Manila North Cemetery noong 1946 at sa huli ay inilipat sa kanyang huling hantungan sa Quezon Memorial Circle noong 1979. Ang 13 martir ng Bagong Bayan ay kolektibong pangalan na ibinigay sa mga nakalimutang makabayang Pilipino na matapos maiugnay sa katipunan ay binitay sa pamamagitan ng firing squad noong Enero 11, 1897, 12 araw matapos ang kamatayan ni Rizal. Madalas ay napagkakamalan ng mga hindi bihasa sa kasaysayan na ang mga martir na ito ay ang parehong grupo ng mga martir sa Cavite na siyang pinagmulan ng pangalan ng kabisera ng lalawigan, ang 13 Martires. Ngunit hindi sila pareho. Ang 13 martir ng Bagong Bayan ay pinatay sa Bagong Bayan na ngayon ay Luneta, samantalang ang 13 martir ng Cavite ay sinentensyahan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad sa Plaza de Armas malapit sa Fort San Felipe, lungsod ng Cavite noong Setyembre 12, 1896. 2 litratong umiiral ng kaugnay ng pagbitay sa 13 martir ng Bagong Bayan. Ang isa ay kuha bago sila barilin na makikita sa larawan at ang isa pa ay nagpapakita ng kanilang mga bangkay na nakadapa sa lupa. Noong 17 ng Marso 1957, nawala ng isang dakilang pinuno ang bansa nang masawi si Pangulong Ramon Magsaysay sa isang pagbagsak ng eroplano na ikinsawi ng nasa 26 na pasahero. Bago ang insidente, nasa Cebu si Magsaysay para sa isang talumpati at speaking engagements.
Sa kanyang aklat na One Came Back, The Magsaysay Tragedy, isinalaysay ni Nestor Mata, dating reporter ng Philippine Herald at ang nag-iisang nakaligtas sa trahedya, na inalok si Magsaysay at ang kanyang grupo ng 2 imbitasyon upang magpalipas ng gabi sa Cebu. Magalang na tinanggihan ito ni Pangulo dahil may naka-schedule siyang pagpupulong sa Malacanang kinabukasan. Sumakay si Magsaysay at ang kanyang grupo sa eroplano ng hukbong Sandatahan, isang Douglas C-47 na may pangalang Mount Pinatubo na lumipad bandang 1:15 ng madaling araw. Ilang sandali pa lamang matapos ang paglipad, bumagsak ang eroplano sa Mount Manunggal sa bayan ng Balamban na nagresulta sa pagkamatay ng 27 katao, kabilang na si Pangulong Magsaysay. Noong 20 ng Disyembre 1987, naganap ang pinakamatinding trahedya sa dagat sa panahon ng kapayapaan nang bumangga ang pasaherong ferry na MV Doña Paz sa oil tanker na Vector malapit sa Dumali Point, Mindoro, tinaguriang Asia's Titanic. Nasawi sa insidente ang mahigit 4,000 katao, karamihan ay nawawala pa hanggang ngayon at 26 lamang ang nakaligtas. Isa sa mga dahilan ng matinding trahedya ay ang sobrang dami ng pasahero sa MV Doña Paz, lalo na't naganap ito malapit ang Pasko, kung kailan maraming tao mula sa probinsya ang bumabiyahe papuntang Maynila. Ayon sa mga nakaligtas, mahigit 4,000 pasahero ang sakay ng ferry matapos ang mga huling sakay sa Samar at Leyte. Bandang 10:00 ng gabi, bumangga ang MV Doña Paz sa oil tanker na MT Vector sa Tablas Strait. Walang lisensyang Vector na mag-operate at walang nagbabantay ng mangyari ang banggaan. Ang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo ay nabuhay ng mas matagal kaysa karamihan sa kanyang mga kahalili at nasaksihan kung paano naghirap ang ating bansa sa kamay ng Espanya, Estados Unidos at Hapon. Kilalang kilala rin siya noong siya'y buhay bilang Kapitan Miong. Sumali si Aguinaldo sa Freemasonry at kalaunan sa Katipunan. Siya ang naging leader ng revolusyon matapos ang Tejeros Convention noong 1897 na nilayon sanang ayusin ang hidwaan sa pagitan ng dalawang magkaibang pangkat, ang magdalo ni Aguinaldo at magdiwang ni Bonifacio, na nauwi sa trahedyang pagbitay kay Bonifacio sa Maragondon, Cavite. Matapos ang kanyang mahalagang papel sa mga digmaan laban sa mga mananakop na Espanyol at Amerikano, ipinaglaban ni Aguinaldo ang karapatan ng kanyang mga kapwa veterano sa pamamagitan ng pagtatatag ng Veteranos de la Revolucion at pagtulong sa kanila na makabili ng lupa ng hulugan mula sa gobyerno. Namatay si Aguinaldo dahil sa coronary thrombosis noong Pebrero 6, 1964 at ito ang kanyang larawan. Ipinakita sa itaas ang isa sa mga huling litrato ng sikat na Kagsawa Church sa Albay na may nakatindig pa ring harapan. Pinabulaanan nito ang matagal ng paniniwala na nilamon ng lava ang simbahan noong mapaminsalang pagsabog ng Bulkang Mayo noong 1814 at ang natira lamang ay ang kampanaryo nito. Nagsimula ang pagtatalo kung nilamon ba ng mga debris mula sa bulkan ng Kagsawa Church noong Oktubre 2014 na mag-post sa Facebook si Abdon Balde Jr., isang manunulat at historiador ng ilang mga larawan ng simbahan mula pa noong 1928. Ang mga larawang ibinahagi niya katulad ng nasa itaas ay nagpatunay na ang harapan ng simbahan ay nananatiling buo at nakatayo hanggang dekada 50. Ipinunto ni Balde na kasapi rin ng National Commission for Culture and the Arts na unti-unting nasira ang harapan dahil sa pagkakapabayang mahigit 120 taon ng lugar. Dagdag pa rito, ayon kay Balde, ang simbahan ay matatagpuan 10 kilometro ang layo mula sa bunganga ng Mayon, malayo sa 6 na kilometrong danger zone ng bulkan. Ipinanganak bilang Marisa Reynon, si Sarah Jane Salazar ay isang dating commercial ex-worker na nagpahayag ng publiko noong 1994 na siya ay may HIV. Bilang ikalawang Pilipina na ginawa ito pagkatapos ni Dolzura Cortez na namatay dahil sa AIDS noong 1992. Matapos ang kanyang pampublikong pag-amin, hiniling ng Department of Health ang kanyang tulong upang magbigay edukasyon sa publiko tungkol sa sakit. Naging matagumpay ang kanyang desisyon na sumali sa kampanya laban sa AIDS. Kinilala siya bilang dahilan ng mababang bilang ng kaso ng AIDS sa Pilipinas at itinuring na bayani ng nooy kalihim ng kalusugan na si Alberto Romualdez Jr. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas ng kanyang pagiging tagapag-eduka laban sa AIDS mula sa kanyang nalalapit na kamatayan. Noong 11 ng Hunyo 2000, pumanaw siya sa edad na 24 sa San Lazaro Hospital dahil sa maraming viral, fungal at bacterial infections matapos mawasak ang kanyang resistensya dahil sa naturang sakit. Narito ang nakakatakot na larawan ng nagpapakita ng huling kuha ni Caloocan City Councilor Reynaldo Dagsa ilang sandali matapos siyang parilin noong araw ng bagong taon ng 2011.
Ang sospek na si Michael Gonzalez ay nahuli rin sa larawan habang itinutok ang baril kay Dagsa. Inuulat na si Dagsa ay kumuha ng litrato ng kanyang asawa, anak na babae at biyenan. Samantala, ang sospek at ang kanyang kasabwat ay nahuli rin kalaunan.